Magandang araw mga kaibigan. Ngayong araw sana, December 20, nakatakdang pirmahan ni Pangulong Marcos Jr. ang National Budget for 2025. Kailang hindi matuloy, pinospone dahil maraming aberya. First time na nangyari ito sa kanyang termino. Yung budget 2023 and 2024, walang masyadong problema, kaya pinirmahan kaagad. But for the budget for next year, ang daming aberya, ang daming singit, kaya pinag-aaralan, inisa-isang pinag-aralan yung mga mga isiningit. At first time na nangyari ito, ito parang pahiya o sampal sa mukha sa liderato ng Kamara at saka Senado. Di ba? So, pasalamat tayo sa Pangulo at yung desisyon niyang ito na busisihin ang budget. Pakinggan natin ang balitang ito ng GMA. Sa mga napunang isiningit na probisyon at ilang proyekto, susuriin muna ng Pangulo ang panukalang 2025 National Budget imbis na ituloy ang planong paglagda ito bukas. Gayunman, tiniyak niyang aaprubahan ang budget bago magbagong taon. Nakatutok si Ian Cruz. Sa mabusising review na ginagawa ng Pangulo at ilang miyembro ng gabinete sa 2025 National Budget, napansin daw ng Pangulo ang mga isiningit na probisyon sa mahigit 6 na trilyong pisong budget sa susunod na taon. Yung insertion na ginawa ay hindi naman kasama yun sa budget request. So, ano ngayon yung mga yan? Kung talaga bang kailangan, baka yung iba hindi naman kailangan pwedeng i-defer. I cannot give you the details yet because that was, that is what we are doing. We're going through item by item, line by line, to see what is priority and what is not. May napuna rin daw sila sa ilang proyektong nakapaloob sa proposed budget. We are starting to see some project proposals that do not have the appropriate program of work, walang appropriate na document. Ayan, tinawanan ng Pangulo ang mga singit ng mga mambabatas, walang program of work. O, di ba? Sampal sa mukha yan sa mga liderato ng both houses of Congress. Nasanay na kasi last year, although pinirmahan as scheduled ang budget for 2024, kailan may reklamo na yung lumobo yung unprogrammed expenses, halos 800 billion. Akala nila magagawa ulit nila ngayon yun, singit-singit. Nagreklamo ang taong bayan sa dami ng singit kasi maraming binawasan. PhilHealth, AFP, DepEd. Kaya umalma ang taong bayan. Ito na, pasalamat tayo sa Pangulo dahil nire-review niya line by line ang mga isiningit na budget. So, walang program of work. Ano ba yan? Matagal na nilang ginagawa ito. Ngayon lang mapansin ng Pangulo. Grabe. Hindi maliwanag kung saan pupunta ang pera. Kaya yun ang liliwanagin natin. Hindi pa pinipirmahan ng Pangulo ang bersyon ng budget na lumusot sa Bicameral Conference Committee matapos itong umani ng katakot-takot na batikos. Kabilang sa pinupuna ang pagbalik ng kontrobersyal na ayuda sa Kaposang Kita Program o AKAP, ang zero subsidy sa Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth, pati na ang paglobo ng budget. Okay, so yan po ang pinaka-kontrobersya sa budget. Tatlo yan yung AKAP. Bakit nagkaroon ng AKAP na tinanggal na ng mga senador? So, grabing batikos ngayon ang natatanggap ni Speaker Martin Romualdez
Kasi kanya yung akap eh. Sabi niya, kailangan ng tulungan natin ang mga mahirap, kailangan ng ayuda. Ayuda is not charity, it is justice. Nako. Pinagtatawanan ngayon ng mga netizens ang speaker dahil sa kanyang statement na it is justice. Anong hustisya? Well, talagang maraming mga pobreng Pilipino na bigyan ng ayuda. Example, yung IX, Assistance to Individuals in Crisis Situation, nung pandemic, talagang ayudahan mo ang tao. Yan, hustisya yun. Sa ngayon, tinutuloy pa rin. Kasi may mga tao pa rin nangangailangan na IX. Yung 4Ps, ayuda yun. Kailangan tulungan yung nasa laylayan, yung poorest of the poor. Anong justice yung sinasabi ng Speaker of the House na binawasan niya yung budget ng binawasan nila pala yung BICAM. Binawasan nila yung budget ng 4Ps ng 30 or 50 billion. I'm not sure of the exact amount. Anong justice doon? Ang dinidepensa niya yung AKAP na paniniwala ng karamihan na yung AKAP ay gagamitin for political purposes. Legal na version ng vote buying. Tapos, yun na nga, lumobo ang budget ng DPWH. Hindi naman 800 billion plus lang ang requested pondo ng DPWH. Siningitan nila lumobo ng 1.1 trillion pesos. Yun na yung singit na sinasabi ng Pangulo na ang iba walang program of works. Di na booking sila, sampal sa mukha. Ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa 1.1 trillion pesos kahit nakasal sa konstitusyon na edukasyon dapat ang may pinakamataas na prioridad sa budget. Kaya lumutang ang suhestyong ibalik muli sa BICAM ang budget para maisaayos ito. Pero hindi na raw ito pwedeng gawin. Wala sa procedure yan. There is no procedure to return it to the BICAM. It's finished in Congress. Tapos na. It's up to us now to look at the items and to see what are appropriate, what are relevant, and what are the priorities. Ayon sa Pangulo, hindi maiiwasang mag-veto siya sa ilang probisyon ng panukalang 2025 national budget para maging akma sa prioridad ng gobyerno ang magiging budget sa susunod na taon. Maraming nagbago from the budget request from the different departments, and we have to put it back in the same shape that we had first requested. So unfortunately, we are only left now. I am only left now with the veto power. Now it's up to us on how we regain control of the spending program. Bukas sa sana nakatakda ang pagpirma ng Pangulo sa General Appropriations Act of 2025. Pero kailangan pa raw ng oras para sa kanilang review. Gayunman, tiniyak ng Pangulo na malalagdaan ang budget bago sumapit ang bagong taon. Pagdating naman sa isyu ng kawalan ng subsidy ng PhilHealth sa national budget, tiniyak ng Pangulo, walang dapat ipangamba ang publiko. Ito ang guarantee ko. Napakasimple lang ang guarantee ko. Kahit may subsidy, kahit walang subsidy, kahit anong contribution, all of these issues, hindi mababawasan ang serbisyo ng PhilHealth. Nasa Villamor Air Base kanina si Pangulo. Ang sarap pakinggan. Yung guarantee ng Pangulo, no? With or without subsidy, hindi mababawasan ang serbisyo ng PhilHealth.